Breaking news! Nako po, mga kababayan, magugulat kayo. Senador Marcoleta, may matinding pasabog. Nako po, itong nababalita na sa darating na Hunyo 28 ay may malaking pasabog na rally. Higanteng rally na tila gugulantang sa buong Pilipinas at mababalita sa pandaigdigang balitaan. Nako po mga kababayan, matindi po ito. Ang tanong nga ng bayan, ito na ba yung sinasabi nila na higante na pinipilit nilang bumangon at pinilit nilang gisingin? Nako po, nako mga kababayan, marami na pong umiikot na balita sa social media. Nagsisirculate at talagang nagdedebate na ang mga tao. Kasi naman mga kababayan, tila wala na pong nakikitang katarungan at katwiran. Alam natin yan mga kababayan, dahil nga po sa nagaganap na katiwalian sa ating lipunan, lalong-lalo na ang mga namiminuno. Nako po mga kababayan, tignan nyo naman ang nangyayari. Kung sino po yung mga lumalaban sa nangyayaring katiwalian at pagnanakaw. Yung trilyones na mali-maleta, nasaan napunta? Tignan nyo naman mga kababayan, ilan na pong mga personalidad ang ginipit at ikinulong. Isa na po dyan si Senador Marcoleta na sinasabi nila anumang oras aarestuhin na. Nako po mga kababayan. Kaya dito, bali-balita po ito mga kababayan, hindi pa natin alam kung legit ito. Pero sabi nila, may pasabog na malaki. Ito na ba ang tunay na boses ng bayan? Ito na ba ang pasabog para labanan ang katiwalian at pagbaluktot sa katarungan at batas? Kasi naman mga kababayan, yung mga namiminuno ngayon, lalong-lalo na yung pumalit kay dating SP Cayetano na si Gatchalian, tila mga grupo ng Bendalo. Di ba mga kababayan, kung ang grupo ni SP Cayetano at ni Marcoleta kasama ng kanyang 10 kasama, ang iniimbestigahan nila yung mga magnanakaw. Ang hinahanap yung mastermind. Ang hinahanap yung mga kasangkot na mga drobo na nagnakaw ng mali-malitang kwarta. Na yan ay buwis ng taong bayan. Yan ay buwis natin na pinaghihirapan natin araw-araw. Nakukuba na ang mahihirap na Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan. Ang nakikita natin ngayon mga kababayan ko talagang isang katiwalian na tila naging legal na ang pagnanakaw sa gobyernong ito. Tignan nyo naman si Senador Marcoleta, nagtatrabaho, ipinapatupad ang pantay at pagkilala ng batas, pero mga bendalo, binabaluktot. Nakita nyo naman mga kababayan, ang grupo ng mga Tuplok Brothers, dating bumabanat sa mga tiwali at mga abusadong mga politiko na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero ngayon, nako, kagrupo na ang mga Tuplok Brothers. Dati minumura si Kiko, si Trillanes, si Madam Lenny, si Risa Ontiveros, ginagawang pulutan sa umaga. Pero ngayon mga kababayan, kakampi ng mga bendalo. Sabi nga ni Erwin Tuplok mga kababayan, ayaw niya nang imbestigahan yung 18 sundalo. Mga lintik daw ang mga ito. Di ba mga kababayan ko? Nakikita nyo?
tila hindi siya interesado kasi nga isa po sa mga pangalan na bumandera sa maleta na nakatanggap ng kwarta ay si Tuplok, si Erwin, si Mang Kanor. Kaya sabi niya, mga lintik ang mga ito. Hindi na pwedeng ganyan, sisirain lang ang Senado. Magngangaw-ngaw lang at pasikat. O, nakita nyo? Marami daw problema na dapat asikasuhin. Hindi lang flood control, nakakasawa na daw. O, nakita nyo? Trilyones ang ninakaw. Pero, ganon-ganon na lang kung kalimutan. Eh, ganyan din ang mga naratibo ng mga tangalista. Mga loyalistang nabola at nabudol. Eh, maski yung mga may nabasa ako yung si Mike Abe na palaos na sinuka ng SMNI. Aba, sinasabi nakakasawa daw ang flood control na pag-usapan. Pag-usapan na lang daw yung mga iba, wag na lang flood control. O, nakita nyo po ginagawa tayong mga bobo ng mga ito. So ngayon, nako po, ang pasabog na ito. Talagang may malaking rally daw na magaganap. Mag-comment po kayo kung legit po ito. Pero ngayon, Senator Lacson, binanatan ni Alan Cayetano, nako po, nabugbog dito at nasabon. Talaga naman mga kababayan, ang dakilang tagapagtago, ang sabi, whitewash, ibig sabihin, alam na, ito ang paliwanag ni Senador Alan Cayetano. Naku po, sinugundahan si Marcoleta. Ito po, pakinggan po natin, sabon na sabon, si Pinky. Ben Dalok, kagaya ni Tito Soto na school bukol ito mga kababayan. Tinagurian pa namang pinakamagaling daw na Chief PNP sa kasaysayan. Where is the evidence we have to get the direction? Aba, ang galing naman. Pero nangyari. Naku po, ito na ang dakilang traidor ng Pilipinas, sabi ni Cayetano. Pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman na obvious, dinidetermine ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. O, baka may, may pampaputi, di ba? O. So, yun ang, kino-compare niya ako sa lahat ng naging Senate President. Sige, compare din kita. Di ba? Kay Senator Gordon, ang comment lang naman doon dati, mag-chance din magsalita yung iba. Once, si Senator Trillanes parang sinasabi. Pero Senator Gordon was always open. Anyone can ask questions. Pag sinabi mo, invite to, i-invite. Oh. Yung ibang naging chairman, Senator TG, maraming nagalit sa kanyang senador. Marami. Kasi nga yung Napoles, maraming tinamaan. Actually, some thought nga he was too open kasi minsan hindi pa na-verify na pag-usapan. But walang whitewash. Baliktad, ang tingin ng iba, too open nga. Oh. Wala naman reklamo nung ako ang naging chairman ng Blue Ribbon. So, napakaraming iba, sundan nyo. Wala doon. Kaya hindi yung partial report, ngayon pinupuri niya ang ibang kasama natin. Pero nung una, pinupush niya na pirmahan yung report. Nakalimutan na rin yun. I won't comment there, but I just wanna say is, number one, it's too important for our country to be able to find a permanent solution, a permanent system, a real culture against corruption na masolve natin to. Pag lumipas tong administrasyon at hindi natin sineryoso ang flood control at yung infra na corruption sa DPWH, babalik to mas masama. Ayan, mga kababayan ko, matindi po ito. Talagang gusto nila, nakalimutan na lang ang flood control issue, mga kababayan ko. Talagang ibabaon nila sa lupa ang trilyon na kanilang ninakaw. Ito po ang ibig sabihin ni SP Cayetano. Ito naman talaga yung legit na SP Ito yung matapang. Kagaya ni Senador Marcoleta, may paninindigan at katwiran. Kumpara natin yung mga itong si Tito Soto, Erwin Tuplok, Rapi Tulfok.
Anong nangyari sa kanila? Aba nung sila yung nasa radyo pa, ang gagaling nilang magtanggol sa mga inaapi ko, no? Pag binugbog ni Kapitan, sumbong kay Tulfo. Yung pinalo lang ni teacher, yung estudyanteng loko-loko, hindi gumagawa ng assignment at absinero, pinapatulfo agad, pinalo lang sa kamay, akala mo binabugbog na. Eh di ba sabi ni Tulfo noon, itong Rapi na ito na walang nagawa, puro ngaw-ngaw, puro away ng mag-asawa lang ang alam. Sabi niya ipapakulong niya yung mga mambabatas na gumawa ng batas sa Juvenile Act na tila isinasalba yung mga kriminal na menor de edad. Nagagamit ang batas na ito para maabsuelto sila sa mga krimen na nagawa nila. Di ba mga kababayan, ang yabang-yabang nun. O ngayon, tameme. Mas tahimik pa kay Lito Lapid. Alam nyo mga kababayan, sa grupo ng Bendalo, itong bagong Gatchalian Black na ito, ang pinakamatalino si Lito Lapid. Sa sobrang tahimik, tinalo pa ni Rapi Tulfok at Erwin Tulfok na mga mangkanor. Yan ang sinasabi ng mga komento dito, ang gagaling nyo. Pero anong nangyari? O nung naging senador na, naging Bendalo na, yung mga batas natin, binabaluktot nila. O nakita nyo po mga kababayan ko, wala na pong maayos na trabaho ang mga ito. Nako po, tuloy natin ang pasabog na ito. So I promise you I'll talk a little bit about the impeachment. So most of the news is about the pre-trial. So I'll just two topics lang. Bakit pre-trial? Kasi if you remember po, nagkaroon ng time during the hearing of former Chief Justice Corona na bumagal at tumagal kasi nga habang nagta-trial, minamark pa yung mga ebidensya. And then, pag ang prosecution biglang nagtanong, pwede bang yung second o third article ang i-present or may skip kami? O kaya kung parehong dokumento or parehong witness ang gagamitin, debate pa parate. So I really have to thank Secjan Joel, Senate Secretary Joel Montales and the professional Senate staff and yung mga researchers ng iba't ibang mga opisina ng mga senador who all agreed na kailangan talaga yan. So, although some might think na may ups and downs yan everyday, mas mabuti na yan kaso sa everyday sa trial magka-problema. So having said that, the second point kasi I want to make, and I think this is the most important point in the trial, is yung political neutrality or yung impartiality. So all throughout history, ang issue parati sa isang korte is to be impartial. Impartial. Ibig sabihin po, walang kinikilingan, di ba? Hindi pwedeng umpisa pa lang A versus B, kampi ako kay B. Di ba? Kaya nga sa jury system, they have to make sure na yung mga nasa jury hindi biased. So supposedly sa system natin na may judge, sila dapat ay trained na kahit na may personal opinion or may feelings about it, they apply the law. Di ba? So for example, kung yung isang judge namatayan dahil sa drunk driving, pero ang batas natin, drunk driving 6 years lang, hindi pwedeng sabihin ng judge, 9 years ikulong yan. Kasi nga, kailangan niya sundin yung batas. But yung judge kasi is trained. So ang problema natin sa senator judges, we're not really trained as judges. Of course, some of us have been in other impeachment trials or whether sa House or sa Senate, so may konti ng experience. But still, ang layo sa training kahit na ng ating MTC or RTC judges, di ba? Dito kasi mga kababayan, itong grupo ni Luis Tro, alam nyo ba, unang pre-trial pa lang, bugbog sarado na at talagang giniba ng mga abogado ni Sara Duterte. Kinain ng buhay si Luis Tro, sila De Lima, sila Jokno. Naiyak na lang mga kababayan dahil tila hindi sila handa. Nagrereklamo sila bakit daw hindi nila sabihin yung mga teknik nila
Mga bobo, mga tanga. Sabi naman ni Luistro, para ito sa bayan. Para ito sa lahat ng mga Pilipino. Sa ating mga anak. Apo at mga darating pang henerasyon, let us all stand at the right side of the Philippine history. Wow! 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 Ang galing, Luistro! O, para sa anak mo lang. Para sa pamilya mo lang. Ano yung flood control? Kalimutan na lang. Parang umutot. Pag utot mo, wala na. Ganun-ganun na lang ang flood control issue. Kasi nga, kayo-kayo dyan, na mga prosecutor, kuno, kayo-kayo yung mga dawit, kayo-kayo yung mga involved dyan, sa mga kasama mo dyan, Benny Abante, Maleta Boys, sila Terry Ridon, sino pa? Ang dami nyo dyan. Ganun-ganun na lang. Trilyones, i-compare mo sa 11 million ba yon na sinasabi nyo na ninakaw ni Sara? O ano? Para sa bayan? O ito naman si Lacson, ang dakilang tagapagtanggol ng mga Maleta Boys. O ito, nabanatan. Tignan nyo. Mga talagang, nako po. So, yung impartiality is very important. So, if you remember when we convened the court, nag-oath taking, di ba? Nauna ako at pagkatapos nag-oath naman yung lahat ng senator. Makikita nyo po dito sa resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials. Sa Rule 3, ayan mga kababayan ko, talagang makikita nyo talaga ang kawalang katarungan at kawalang pagtingin ng batas dito. Kung sino lang yung may pakinabang, kung sino yung mga nakikinabang ngayon, dun sila. Mga kababayan, kasi nga sila ang may kapangyarihan. Kaya ngayon, ginigipit nila si Marcoleta, ginigipit nila si Jinggoy. Di ba mga kababayan ko? Kasi nga sila yung lumalaban. Ito namang si Lacson, Bendalo, magaling mag-whitewash. Ako po, mga kababayan ko, tuloy pa natin. consideration of the articles of impeachment, the presiding officer shall administer the prescribed oath or affirmation to the members of the Senate then present and to the other members of the Senate as they may appear, whose duty shall be to take the same. Upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for consideration of such articles unless the Senate provides otherwise, di ba? So yan, ginawa natin lahat. Tingnan niyo yung next paragraph. Senators shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Tapos dinefine niya, political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Okay, ulitin ko ha. Without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So whether admin ka and policy ng admin, if it's the policy of the admin to impeach a certain official, and whether opposition ka at ayaw mo ma-impeach, or baliktad, admin ka, ayaw mo ma-impeach, opposition ka, may gusto kang ma-impeach, dapat may fairness, dapat walang unfair discrimination, dapat may political neutrality. That's why, dun pa lang nung nabuo yung bagong majority nung May 11, ang sinabi sa amin ang priority, dalawa, ang ating ekonomiya, at pangalawa, yung magkaroon ng fair at maayos. Yun po ang sabi nila, fair at maayos, impartial at maayos na impeachment. Pero nagulat kami, bakit naging priority na buwagin yung bagong majority at tanggalin ako bilang Senate President. So, isang theory dyan na lumabas is that ayaw kasi talagang lumabas ang buong katotohanan tungkol sa massive corruption that has been going on for the last 4 years, and yung simbolo ng massive corruption na yan ay nasa flood control. Nililiwanag ko po yun kasi sabi ng iba, flood control lang. Hindi po. Napakaraming instances of corruption. Some are endemic, some were there, for example, pag sinabing customs, BIR, DPWH,
to be fair to the Marcos administration, even President Duterte said na may corrupt na contractor sa DPWH. Even President Duterte said, yan BIR, yan Customs. Remember, may kinulong siya sa Bureau of Immigration, di ba, BID. Lalo po during the time of President Pinoy, who we also honor today. Many people are honoring him. I had the privilege of also serving with him 3 terms sa Congress and then sa Senado. We were not always in agreement, but I recognize the good that he's done, as I recognize the good done by President Duterte. And during the Pinoy years, anti-corruption was also very important. So having said that, nung lumabas yung Napoles, sabi, grabe naman to. May ghost, may yung pera parang dumadaan lang sa foundations, tapos sa bulsa na ng politiko at ng contractor pumupunta. Ang problema mga kababayan, nagmukhang barye. Yung Napoles, pagdating dito sa ghost project sa flood control, isipin nyo, 350 billion a year. Yun ay sa flood control pa lang. Hanggang ngayon po, yung corruption dun sa maintenance projects na is another 300 billion a year. Halos wala pa akong nababasa dyan. So, napakarami pa ho. So, statement po ni Senator Win, paraphrasing, pag may lumabas na ebidensya, pwede mag-hearing. I'm not so sure kung eksakto yun ang sinabi niya. So I won't comment sa kanya. But yung sinabi po ni Chairman Erwin na iikot na lang ba tayo sa flood control? O kaya yung sinabi ng iba na kapag may bagong ebidensya, hindi po ganon. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw naghuhukay. Ikaw nag-investigate. Ikaw nag-uncover. At kahit sino po sa amin mga senador, congressman, basta't neutral lang ho ha, neutral lang. Wag lang talaga maging alagad or aso or tuta ng Malacanang. Ayan mga kababayan ko, 'di ba? Binira din si Erwin Tuplok dito ng Mangkanor. Nakita niyo naman mga kababayan, ayaw na niyang ipatawag yung mga sundalo. Magkakalat lang daw at puro chismis. Naniniwala ba kayo kay Erwin Tuplok na dati talagang ginagatasan sila Kiko, minumura pa, pinakabobong abogado daw. Ganon din yung kanyang kuya mga kababayan ko na yung gumawa daw ng batas na Juvenile Act, kanya daw ipapakulong. Anong nangyari? Ayun, kakampi na nila. Diba mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Mga budol din pala mga ito mga kababayan. Tignan nyo ngayon. Sila ang mga dawot. Sila ang mga dawot tuloy. Sila yung mga dawit sa anomalya. Gagaling nila sa mga chismisan. Mga sinuntok ni Kapitan. Nag-aaway-away, agawan ng lupa ng mga magkakamag-anak na iniwan ng mga magulang. Asawa ni Mister, kinabit ng OFW. Kinabit ni Kagawad. Mga minaltrato ng mga guro dahil sa sobrang higpit. Ipatulfo. Ngayon na nangyari mga kababayan. Nasira ang mga tuplok. Naging Mangkanor ng bayan. So dito talaga makikita natin kung sino pa yung mga nagtatanggol po at talagang mga nagtatrabaho gaya ni Senador Marcoleta at sila Jinggoy. Yan. Ang mga naisalba, yung mga save ka na. Junior is Lord. Di ba mga kababayan ko? Cheese Escudero, yan. Biglang over the bakod. Tapos trabaho na tayo. Yan ang sinabi, binulong ng Diyos. Sabi naman ni Judas is Lord. Kaya kawawa ang bayan sa mga ito, mga kababayan ko. Pinagnakawan na tayo, ginisa pa tayo sa sarili nating mantika. Nako po, kawawang Pilipinas. Ginutom na, pinagnakawan pa, pinaglululoko pa, binubudol pa. Pangakuan lang ng 20 pesos sa bigas, masaya na. Nako po mga kababayan ko, gising Pilipinas. Pwede po talaga nating bilangin Yung 18 former Marines, sinabi nila may mga kasamaan sila, active at hindi active. So yung isang lane lang yon, yung mga bodyguards.
may magandang point yung sinabi sa akin ng isang public official din. Sabi niya, Sen, bakit ba ang daming debate kung may katotohanan o wala? So hindi pa niya sinasabi kung totoo o hindi yung testimony ng 18 Marines. Sinasabi niya lang, ba't may debate pa kung yung mga former bodyguards or former Marines ay pwedeng mag-deliver o hindi? Eh si Zaldico na mismo nagsabi na marami siyang pinadeliveran. Di ba? And everyone agrees that former Congressman Zaldico is in the center of this. So hindi ko pa sinasabi na conclusive siya ang mastermind or kumbaga sa gera siya ang isa sa pinakamalaking general, but we all agree, whether we believe what he said or hindi, that he's in the center of that. At siya na nagsasabi nga na yung mga nilikom niya ay hindi para sa sarili niya at may mga diniliberan siya. Ay imposible naman mag-isa siya nag-deliver. So, going back to my point, that's one area to follow. Okay, number 2, dami pang public officials. Ang dami na banggit. So, maraming nabanggit pero nasaan na sila ngayon? Di ba mga kababayan ko? Tapos si Marcoleta ginigipit. O ano masasabi nyo? Si Marcoleta ikukulong. Di ba? Tapos biglang bawi. Kasi alam nila na malilintikan sila. Pag inaresto nila ang isang Marcoleta, magiging mitya ng isang malaking people power. Mauulit ang kasaysayan. Si Dayunyor, baka hindi umabot ng 2028. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Baka 2027 pa lang na ibaba na ito Kasi ginugulo nyo at ginigising nyo ang higante tataka bakit ako inaaraw-araw ni Senator Lacson. Di ba nasabi ko na kasi nabuko sila So, kasi kung susundan nyo, hukayin nyo yung ibang mga video at mga statement ni Senator Lacson, dumating ang point, siya na yung sumasagot Siya na nag-i-interpret ko ano sinabi ng mga witness. Siya na nagsasabing, etong witness na to, okay, eto hindi. Eto credible, eto hindi. Kinausap daw niya si Yusek Bernardo. Nag-deliver daw, pero hindi sa Malacanang o hindi sa mga taga-Malacanang. Kung hindi, or hindi sa First Family, pero dito dineliver sa mga opisyal na to. And then ayaw niya patawag yung mga opisyal na yan. So, kahit na po yung mga investigador sa PNP na 6 months pa lang nag-training, nag-uumpisa na, may simple yan na kung paano mo susundan yung ebidensya. Di ba? So, napakaraming leads. So, ang question lang, gagawin natin ba to o hindi? O, bakit ko to inuugnay sa impartial hearing? Kasi, kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption okay na lang sa atin. Basta dito na lang kasi why? So I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba? So we have the rest of this week, we have next week. Why not call a Blue Ribbon hearing? Why not ask both the administration and the opposition sinong gusto niyong witnesses? Nung araw ganun naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Kahit sinong member na magsabing, sir, can we call ganyan? Kasi when you call a witness, so for example, kung 10 kami mag-attend, ako gusto ko magtanong sa 18 Marines. Di oras ko yun Di ako magtatanong doon. Ngayon, may nasabi silang hindi sang-ayon. O di, magtanong sila. Kaya nagtataka nga ako kay Senator Erwin, ba't nagko-comment pa about the 18? Sabi niya, mag-inhibit siya. At si Senator Pangilinan na dapat ang mag-hearing dyan. Kasi kung ang sasabihin po natin ay, sige, we're getting organized. Okay, pero sasabihin nyo, oy, tapusin natin impeachment, wala mo ng Blue Ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts di ba? Parang bundok versus... So, yung pag-uusapan sa impeachment, hindi ko mamaliitin yon. Pero kung ano man ang pag-uusapan natin sa corruption compared sa impeachment, it is at the very least as important. But in terms of volume of the money lost, napakalayo, di ba? So ang point ko po, kailangan nakakapag-multitask tayo. Ayan mga kababayan ko, nakita nyo po ang nangyari. Talagang pinagtatakpan po nila ang flood control na ito. Tila nakasentro ang kanilang atensyon sa impeachment at pagpapabagsak kay Sara Duterte.
talagang yan ang kanilang tinutumbok. Kaya nakikita natin yung mga takipan, taguan, tagu-taguan ang nangyari, unggoy-ungguyan, lahat ng mga kumokontra at kampi kay Sara Duterte, kanilang ginigipit. Lalong-lalo na ang pinakamatapang nating senador, si Marcoleta, talagang di nagpapatibag ito. Kahit anong hamon, hinaharap niya, hindi gaya ni Joel Villanueva na Judas is Lord. Itinakwil na ng JIL at talagang ang laki ng dagok sa kanyang mga miyembro, halos ayaw ng magsimba sa kanilang simbahan. Diba mga kababayan ko? Kaya, ito na ang pasabog. Bali-balita. Talagang merong daw magaganap na higanteng rally na darating sa 2028. Ito na ba ang people power? Ito na ba ang tunay na boses ng bayan na magpapabagsak sa katiwalian? Di ba mga kababayan ko? Yan lamang po ang ating bahagi for transparency, for a better democracy. Mga kababayan ko, batiin lang po natin mga kababayan natin na nagpapa-shoutout. Bonifacio Andres, mabuhay po. Well Multi-Skilled TV. Ayan mga, si Gaspar Beltran, shoutout sa inyong lahat. At ano pa yung mga sinasabi nila dito, check lang natin mga kababayan ko. Saglit lang po ito. Marami pong mga komento na gustong magpa-shoutout. Ito po, check po natin. Basta yung mabasa ko dito. Ayan, Gaspar Beltran. Happy viewing to all supporters watching from Cebu. Ayan po mga kababayan ko. Ashita Tababaran. Yung taga-Australia, taga-Europe, taga-France, mabuhay po mga kababayan, mga kapatid, mabuhay po. I-like at i-share nyo yung video ito. Salamat.